Ayun, welcome mga dre sa isa na namang vlog natin ngayong araw na to sa Maybits Vlogs. At ngayon mga dre, balik tayo sa food delivery. Marami akong may kukwento ngayon sa inyo tungkol sa mga pagbabago, lalo na particularly dito sa skip the dishes na ginagawa natin. So, kwento ko sa inyo mamaya. Let's go mga dre. At yun na nga mga dre, so katulad ng binanggit ko kanina, balik na naman tayo sa food delivery dahil officially mga dre ay nagsimula na ang summer dito sa amin. So June 20 actually ang start ng summer at hanggang September 22 na yan. At kung mapapansin nyo sa background ko, talagang napakainit ng sikat ng araw. So sa ngayon, ayon sa temperature is nakita ko is parang 34 degrees ngayong araw na to. So talagang sobrang init mga dre. Nabanggit ko nga rin pala na marami tayong ikukwento ngayon tungkol sa food delivery dahil mga dre, particularly sa skip the dishes ay mayroong pagbabago. Ay, sorry, hindi pala skip the dishes lang, kundi para sa lahat ng mga gumagawa ng tinatawag na gig economy, ay yung mga sa part ng tinatawag na gig economy o yung mga gig workers na tinatawag. So, banggitin ko sa inyo ano nga ba yung mga tinatawag na mga gig workers. So, dito sa amin sa Canada, ang gig workers na part ng tinatawag na gig economy is ito yung mga tao na nagtatrabaho ka o puma-part-time ka as food delivery people o di kaya ay nag-Uber ka o yung ride sharing na ginagawa. So, kumbaga dyan sa Pilipinas yung mga Grab, yan, yung mga ganyan, mga Food Panda, ang tawag dyan dito ay mga gig workers na part ng tinatawag na gig economy. Ngayon, may mga pagbabago na ginawa ang government ng Ontario para sa mga gig workers na katulad ko. At yan ang ikukwento ko sa inyo. So, may dalawang bagay akong napansin. Particularly ngayon kasi mga dre, hindi na ako nag-Uber. Sa ngayon ay skip the dishes. Nag-focus na lang ako sa skip the dishes. Mahirap kasi pagka dala-dalawa pa yung ginagawa ko. So, sa skip the dishes in particular, meron ako napansin. So, unang-una, yung zones. So, kung maalala nyo mga dre, yung zone ay kinuwento ko na yan doon sa isa kong vlog. Kung ano ibig sabihin ng mga zones sa skip the dishes, panoorin nyo na lang yung isa kong vlog about food delivery. So, yung tinatawag na zones, ito yung area kung saan doon ka lang mag-deliver. Yun yung area mo, kumbaga, ng delivery sa skip the dishes. Sa Uber, sabi ko nga sa inyo, walang ganyan. Pero sa skip the dishes, meron. So, ang napansin kong pagbabago mga dre is yung dati kong zone, which is Vaughan, Richmond Hill, hinati nila sa dalawa mga dre. So, it's either Vaughan na lang o Richmond Hill. Kamukha ngayon, ang binigay sa aking schedule na skip the dishes mga dre ay dito sa Vaughan. So, ibig sabihin, kasi nakatira ako sa Richmond Hill, kailangan kong pumunta dito sa Vaughan at dito ako magsisimula ng aking shift. So by the way, ang shift ko nga pala ngayong araw na ito ay 2:45 ng hapon hanggang 6:45. So meron tayong 4 na oras na shift mga dre. So ngayon nahati na yung tulad na sinasabi ko, nahati na yung zone ko from Vaughan, Richmond Hill. Ngayon ay Vaughan o di kaya ay Richmond Hill na lang. So hinati nila ng dalawa. At ang ikalawang pagbabago sa mga gig workers na ginawa ng Government of Ontario at online platforms tulad ng Skip the Dishes at ng Uber ay yung tinatawag na Ontario Online Platform Workers Rights Act. Yun, So ilagay ko na lang dito sa side ko sa taas dito kung ano yung ano na yan. So ito ay isang batas na ipinatupad. Nagsimula siya nitong July 1st, mga dre. At ayon sa nabasa ko, isa sa mga pinakamalaking pagbabago para sa mga gig workers mga dre is yung magkakaroon na ng base minimum salary ang mga gig workers dito sa Ontario. Katulad din naman siguro dyan sa Pilipinas, halimbawa, ang mga gig workers natin, yung mga food delivery, yung mga ride sharing, syempre by commission yan So kunyari parang halimbawa magde-deliver ka ng pagkain, sasabihin sa'yo magkano kikitain mo, tapos plus tips of course. Nasa ano na yung mga tips, excluded na yun sa ano kung bibigyan ka ng tips o hindi. Pero meron kang specific na kita. Parang ito yung kumbaga parang pag namamasahe, literal na ganun yun yung ibig sabihin. Pero dahil dito sa bagong batas na ipinasa dito sa Ontario mga dre, ang bawat gig worker ay magkakaroon ng minimum na o babayaran ng halimbawa ng Skip the Dishes, babayaran sila ng minimum pay, which is dito sa Ontario, kung hindi ako nagkakamali, ang minimum pay ay $17.5 per hour. So ganun na ngayon. Isa yun sa malaking pagbabago para sa mga gig workers dito sa Ontario at least.
ano. Ngayon, kung tatanungin nyo ako mga dre, okay ba yon para sa mga gig workers, sa mga nagde-deliver, sa mga nagre-ride share? Hindi natin alam. Yan ang sagot ko. Kasi sa ngayon, ngayon lang uli ako mag-food delivery. At tingnan natin. So kung sa 4 na oras ay sulit ba yung pagbabagong ito na ginawa ng Ontario at ng mga company tulad ng Skip the Dishes at saka ng Uber Eats, DoorDash, yun yung mga dito yung mga platform dito So tingnan natin kung okay ba ang mangyayari, kung maganda ba ang kita, ito ba pabor ba ito sa mga driver na katulad ko. Kasi dati kung naalala nyo mga dre, kwento ko na rin doon sa dati kong vlog, ay ang average halimbawa sa 4 na oras na kinikita ng isang food delivery rider is probably around 50 to 60. Minsan nakaka 70 or 80 dollars, parang 20 dollars per hour. Pero ngayon dahil sa bagong batas na ito, hindi ko alam kung 17.5 per hour parang hindi naman, ewan ko, lugi ba yun parang okay lang siguro. Pero mga dre, etong catch dun siya nga pala, naalala ko may catch yun babayaran ka lang nila o active lang yung oras mo. Halimbawa 4 na oras ka pero active lang doon, ang babayaran nila doon pala ay yung oras na ikaw ay active. Ibig sabihin ng active is yung ikaw ay may order na nakuha, so yung time na from nakuha mo yung order, papunta ka sa restaurant, tapos from restaurant pupunta ka doon sa customer para ibigay yung pagkain. So yun yung tinatawag na active time. So based dun sa nabasa ko doon sa pinadala sa akin sa email, yun lang yung babayaran nila sa'yo. So ibig sabihin mga dre, yung time na idle ka o hindi ka, yung naghihintay ka ng order, hindi kasama yun sa bayad sa'yo. So yun ang isang bagay. So hindi siya literal na parang kung mayroon ka binigay na shift na 4 hours sa'yo, ang Skip the Dishes for example is babayaran ka nila ng 4 hours sa buong oras na yon. Hindi importante kung ikaw ay naghihintay ng oras o meron kang order. Hindi ganon. So babayaran ka lang nila base doon sa oras na ikaw ay active o meron kang order na meron sa iyong app. So yun mga dre, ang isa sa mga major na mga ipagbabago para sa mga workers na katulad ko. Ako naman part-time lang naman ito sa akin mga dre. Pero syempre ang malaking epekto nito ay doon sa mga tao na ito yung talagang hanap buhay nila. So pero sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam kung okay ba ito para sa mga workers o hindi. At ngayon, testingin natin mga dre. Alamin natin kung ito ba ay magiging okay. So sa ngayon, meron akong skip. Sabi ko nga sa inyo, meron akong 4-hour shift. At mamaya, pagkatapos ng oras natin, tingnan natin kung magkano ang kikitain natin sa araw na ito. Yun. So let's go. 2:40 pa lang naman. Meron pa akong 5 minutes para maghintay dito. Siya nga pala, nag-drive na ako dito sa Vaughan kasi sabi ko nga sa inyo, dahil hinati na yung zone ko, wala na ako dun sa Richmond Hill. Actually, hinati na yung zone from Vaughan, Richmond Hill, dalawa na sila ngayon at ang binigay nila sa akin shift ay dito sa Vaughan. So kailangan ko magmaneho papunta dito dahil dito ako kukuha ng order. So yun, tingnan natin mga dre kung ano ang kalalabasan ng 4 na oras na kita sa Skip the Dishes with the new act na inilabas ng Ontario government. Mga dre, okay? Antay na tayo. Online na tayo so ngayon ay matching you to orders na nakasulat sa app natin at ito yung sinasabi ko sa inyo mga dre so kung i-zoom out natin, so makikita nyo tong area na to, yan yung dalawa, ito yung Vaughan, ito yung Richmond Hill at dati yan yung zone ko, pero sa ngayon yan, ito na lang, so mahati na siya so kailangan kong pumunta dito. Dahil dito ako nakatira sa area na to, kailangan kong pumunta dito. Yan ako mga dre, nandun ako sa gilid. Kailangan kong pumunta dyan sa side na yan o sa loob nitong zone para lang ma-match tayo dito sa mga order dito sa Vaughan. So yun ang isa so siguro ewan ko ayusin ko tong app kung anong pwede kong gawin at maging preferred zone ko sana dito instead of dito kasi kailangan ko pang mag-drive mga dre, malayo-layo din to siguro mula sa bahay dito lang sa side na kung nasan ako ngayon, mga around din to, mga 10 kilometers away din, so sayang din yung gas, di ba? So ayun, hintay tayo ng order mga dre at maya naman siguro makakapagsimula na tayo.
6.5 hours later. Ayun mga dre, tingnan yung oras, time check tayo mga dre, 3:60 na. Nagsimula tayo ay 2:45 pero hanggang ngayon wala pa rin tayong order. Parang hindi yata maganda yung pasok ng lintik na yung bagong batas na yan. Paano tayo kikita ng minimum yan kung wala naman pumapasok na order, ano? Kanina pa tayo dito, makakatulog na nga yata ako pero in fairness, maganda naman ang panahon. Yun lang naman ang bawi. Pero, tik naman mga dre, tingnan nyo naman. Parang isang oras na yata, mag-iisang oras na yata tayo. Hindi pa naman. Para 2:45 pala tayo nag-start. Pero, iinip na ako dito Parang mabobo kaya yata tayo mga dre. Tingnan natin, maghintay pa tayo ng konti pa. Konting oras pa. Tsaga-tsaga lang. A few moments later. Okay mga dre, mag-iisang oras na tayo dito, 3:43 na. 2 minutes na lang, isang oras na, pero wala pa rin tayong order. Ang init-init pa man din dito mga dre. Ano kaya? Siguro dapat kanina pa akong umalis dito Lumipat siguro ako o nag-drive ako dun sa sa ibang lugar. Ay nako, ano ba yan? It's either mag-drive na lang ako dito o umuwi na lang kaya ako. Imagine isang oras ako nakaupo dito mga dre. Wala akong ginagawa. Facebook, lahat na ginawa ko pero wala pa rin pumapasok. Ano ba yan? Sige, ganito na lang mga dre. Lipat tayo ng lugar. Baka naman, kasi nandito ako sa side Nandito ako sa side ng zone na yan. Ay, speaking! Ha? Tingnan mo nga naman pumasok. Oh my God! Wow! Aha, sige, tanggapin na natin yan. First order mga dre. Diyos ko po, ano ba yan? Dito lang din pala mga dre yung order natin. Hindi na ako lumayo, hindi na ako nag-drive. Dito rin sa plaza na to. Dito sa Maple Sushi. So dito natin kukunin yung order natin. Ate, picking up first skip the dishes. Thank you. Okay, nakuha na natin mga dre. Ilipat na natin to. $7.37 doon sa order na yon. So kanina habang naghihintay ako ng order ay nagbasa-basa pa rin ako tungkol din nga sa bagong act o yung Ontario Online Platform Workers Rights Act. At ang base sa pagkakaintindi ko mga dre ay kung kunyari katulad ngayon kumita lang ako ng 7.37. So for example, sa loob ng 4 na oras na shift ko ay ang active time ko lang is let's say 2 hours. So kahit ang ganito ko lang is konti, ang gagawin ng skip the dishes doon ay itatop up nila yon para maging $17 per hour. So ibig sabihin, kung ang active time ko sa 4 hours na shift is 2 hours, babayaran nila ako ng 17.5 times 2. So 2 oras. Itatop up nila. It doesn't matter kung kumita ako ng mas mababa doon sa minimum. Yun ang pagkakaintindi ko mga dre. So katulad ngayon, $7 pa lang ang kinikita ko. Pero kunyari ito lang talaga yung naging active time ko o di kaya ito lang talaga yung kinita ko. So hindi ko alam kung since hindi naman isang oras yung haba ng biyahe na ginawa ko para i-deliver to. So it's either ito lang talaga yung kikitain ko or kung nakalampas ako ng isang oras o at least 1 hour siguro ay gagawin nilang minimum yon which is $17. Parang ganon, medyo nakakalito pa since sabi ko nga sa inyo mga dala, this is first time, July 1st kasi ito nagsimula at first time ko mag-deliver gamit yung
under this new law nga na ito. So hindi ko pa talaga alam kung paano yung magiging bayaran sa mga driver na katulad ko, no? So yun, at eto nakatambay muna tayo ulit dahil nga walang pumasok na sumunod na order. Hindi ko alam kung ba't matumal ngayon mga dre. Supposedly okay ngayon pero dahil ang init-init, siguro kailangan lang talaga maghintay natin ulit. Pero kung talagang wala o mabokya tayo ngayon, meron pa naman ako isang ship para bukas at siguro doon ko na lang ito yung vlog ko na to mga dre, itutuloy ko continuation ng susunod kong ship para bukas kung talagang wala akong makukuha order ngayon, ano? Sabagay mahaba pa naman oras ko dito, may 3 hours pa naman akong natitira doon sa ship ko ngayon. Hanggang 6:45 kasi ako mga dre. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan mga dre, nakakuha tayo ng second order. Ito ay kukunin natin sa Papa John's Pizza, 6.1 kilometers. At ang delivery natin ay dito sa Bellevue Avenue sa 1, ano? So yan, second pickup natin, $8.63. Accept natin yan mga dre. Ayun mga dre, ang ating order ay nakuha na. Papa John's Pizza, bali 3 kahon ng pizza yung in-order ng customer. At dali na natin mga dre. Ayun mga dre, second delivery done. Papa John's Pizza, at ang kinita natin doon ay $8.63. So sa ngayon ang total earnings natin ay $16 pa lang sa loob ng halos 2 oras na. Medyo matumal ngayon mga dre, hindi ko alam kung bakit, pero okay lang, larin lang naman din tayong ginagawa, tsaka kumbaga tinetesting pa rin naman natin tong bagong policy nga na pinapatupad sa Skip the Dishes. So tsaga lang, tingnan natin kung worth it ba tong gawin. Malay nyo in the future kung talagang masusubukan natin na hindi na siya worth it, then baka hindi na tayo mag food delivery yan mga dre, kasi kung ibabase din kasi naman natin yan doon sa gastos din natin sa sasakyan. Syempre ginagamit mo yung sasakyan mo, nagkakos yan ng mileage, yung wear and tear sa sasakyan, plus syempre nagagas ka, ganyan. So kung sa tingin ko ay mas malaki pa yung magagastos ko sa pagpapagawa ng sasakyan at sa gasolina versus doon sa kinikita ko dito sa food delivery, mas siguro baka hindi na natin ituloy. Kaya malalaman natin, masusubukan natin kung worth it pa bang gawin ang food delivery, ano? Or kasi sa totoo lang, iniisip kong bumalik sa pa-passenger, ano, yung ride sharing. Kaya lang parang natatakot na rin ako, no, mga dre, sa panahon ngayon, kasi syempre may mga nababalita atin dito, ganyan, nasasaktan na yung mga driver, ganyan, ano, maraming mga pasaway ng mga pasahero. At saka isa pa, mas mataas yung gamit ng mileage at saka yung wear and tear sa sasakyan kapag nag-passenger tayo mga dre. Sa ganito kasi, particularly like sa Skip the Dishes, so may zone ka, doon ka lang. Hindi naman kalakihan yung zone nila mga dre, ano. So kung halimbawa mag-u-Uber ako, so kahit saan ang Uber, hanggang Toronto o kung saan ka man, Etobicoke, sa Brampton, lahat yan, ano. So mas mahaba yung oras ng pagdadrive kumpara dito sa Skip the Dishes. So tingnan natin, umpisa pa lang naman to mga dre, no. Kumbaga parang hindi naman natin maibabase yung ating conclusion sa isang beses pa lang naman na nangyayari, na simula pa lang kumbaga nung pagbabago. Kaya wala pa naman tayong tinatapos na kumbaga na desisyon based dito sa bagong policy nga na ito, no. So yun. So tuloy ulit tayo mga dre. Hintay pa, baka naman pasukan tayo ng pangatlong order na agad-agad, ano. Okay mga dre, next order natin is Pho Viet Express. At ang bayad sa atin dito ay $9.77. Kunin na natin yan. Let's go! Ada pick up first skip.
Yun mga dre, biglang nagkasunod-sunod yung mga order natin. Biglang naging busy dito sa area na to sa may Highway 7. Mabuti naman kasi tagal ko rin naman talaga naghihintay kanina, no? So katulad ngayon, itong pipick-upin natin is McDonald's. Ito rin siguro yung pinikapan ko ng McDonald's kanina. Sige, kunin na natin to mga dre at mamaya tingnan natin kung magkano total kita natin. Malapit na rin naman akong matapos. At yun na nga mga dre, nakauwi na tayo. Natapos na natin ang ating 4 hours shift sa Skip the Dishes. At ang kinita natin sa loob ng 4 na oras ay ilalagay ko dito sa taas $60.77. At ang nagawa natin sa loob ng 4 na oras na yon ay 7 orders. Medyo okay ngayon, pero medyo slow start tayo. Kung naalala nyo ko dun sa umpisa ng vlog natin is halos lampas isang oras actually tayo naghintay ng order. Pero anong nangyari mga dre, nung pumasok yung unang order, medyo nagkasunod-sunod na yung pasok ng mga booking natin, kumbaga. So kaya nakaabot tayo ng 7 orders at kumita tayo ng $60.77. Okay? So yun ang kinita natin mga dre. Ngayon, kung ito ba ang makukuha kong pera o meron pang gagawin pagbabago ang Skip, hindi ko alam mga dre, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, dahil sa bagong batas na pinatupad ng Ontario government para sa mga gig workers, meron silang tinatawag ng mga top up, may mga pagbabago sa kung paano ang kikitain ng mga drivers katulad ko. So kung ito ang kikitain natin ngayon, kung ito ba nag-a-apply sa atin yung bagong batas na yon, hindi ko pa alam. Pero sa ngayon mga dre, kung ano yung lumabas dito sa app, yun ang ina-expect ko na kita natin sa araw na to. So bukas meron din naman akong shift na parang 3 oras lang naman yun mga dre, yung shift natin bukas. Kaya lang hindi ko na i-vlog yun. Ang gagawin ko, siguro i-add ko na lang din kung magkano yung kita nun. And then sa susunod kong vlog, pag nag-delivery ulit ako, ay doon ko sasabihin sa inyo kung ano yung resulta noong kinita natin ngayong araw na to tsaka para bukas. Kung may pagbabago ba o kung ano man yung kinita ko, yun din ang ibinigay sa akin ng Skip the Dishes. Mga dre? So yun, natapos na natin ang ating 4 hours shift with Skip the Dishes mga dre. At dahil nga natapos na natin ang ating shift, ay hanggang dito na rin lang muna ang ating vlog mga dre. So stay safe tayong lahat. Kung ang hiling ko lamang ay please like and subscribe sa inyo mga dre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel dito sa Maybits Vlogs. At sana po ay magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang vlog. At ingat po tayo laging lahat at God bless po sa inyong lahat mga dre.